marami sa atin mahilig kumain. Kaya naman maraming mga restaurant ang pumapatok. Pero marami-rami rin ang mga nilalangaw. Bago magtayo ng restaurant o kainan, narito ang mga dapat mong malaman bago ka mapasubo. High school pa lang daw, matalik ng magkaibigan sina Deb at Julius. At nito lamang Agosto, napagdesisyon na nilang dalhin na sa next level ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng restaurant. Gusto ko rin talaga na may mas nakaka-relate ako sa brand, mas may meaning sa akin yung brand dahil amin yun, dahil kami yung nag-start. Sa puhunang 300,000 pesos, nagbukas ang dalawa ng isang semi-fine dining restaurant at para makatipid, ang bahagi ng sala ng bahay ni Deb ang nagsilbi nilang dining area. We minimize overhead costs. So we have the time and we have the survivability na hanggang mag-pick up yung market. And I'm really proud to say naman na 95% to 100% of our customers are really satisfied with the products. Ang kanilang specialty, crispy bagnet kare-kare with alige. Ang payo ni Deb at Julius sa mga bago pa lang sa restaurant business, huwag daw masyadong panghihinaan ng loob kung sa mga unang buwan, iilan lang ang pumapansin sa inyong kainan. Dahil kung masarap daw ang pagkain, garantisadong dadayuhin ito. Napakahalaga rin daw ng pwesto ng restaurant. Katulad nito, nadaanan ng tao dahil nasa gilid lang ng highway. Sa nakalipas na mga taon, kapansin-pansin nga na parami ng parami ang naeengganyo sa ganitong negosyo. Napansin po natin noong 2009, madami pong nagsulputan ng mga mall, hindi lamang po sa Kamaynilaan, ngunit doon sa mga key cities outside of Metro Manila. Nauso din dito yung live, work, play community. At dahil dito, napakataas at napaka-conducive ng mga retail location na ito sa pagtatayo at pag-open ng restaurants. Ayon kay Sylvia Reyes, General Manager ng isang sikat na chain of restaurants at 30 taon nang nasa ganitong negosyo, para maging matagumpay raw ang isang restaurant, una sa lahat, kailangan magkaroon ka ng sariling identity. Kung ang banner product po natin is mahusay, no po, ayun po ang magiging anchor product po na magiging katuwang po ng pangalan ng inyong negosyo. Hindi rin daw magdamagan lang ang pagbalik ng tubo at puhunan. Higit sa lahat, normal lang din daw na malugi sa simula. Kung inumpisahan na po natin, sandali lang, hindi pa ho nasubukan ng iba't ibang tao, hindi pa ho natin siya na talagang na-test kung talagang okay ba siya, ano bang comment ng mga iba, tapos bumibap na tayo, sayang po yung ating pinundal. Ang isang trend o uso ngayon sa restaurant business, ang pagdadala ng mga pumapatok na restaurant sa probinsya, dito sa Maynila. Mapa-ordinaryong araw man o fiesta katulad ng pahiyas, dinadagsa ang restaurant ng mag-asawang Nova at Saldi sa kanilang probinsya ng Quezon. Sa 25 taon daw nila sa negosyong ito, nakapagpundar na sila ng tiwala at following ng kanilang mga customer. Napagdesisyonan nilang dalhin na sa Maynila ang kanilang mga pambihirang pagkain, katulad ng hardinera at pansit habhab. He's the chef of the family. Siya talaga ang nagluluto nagpo-formulate ng mga recipes. With the help of my wife, talagang team kami. So, naka 25 years kami na may 10th store. Ang sarap ng lutong probinsya ang kanilang bentahe. Kasi parang nasa Payas Festival. Yes, nasa Payas Festival yung ano. Susunod, dekada 50 nung itinayo ang kauna-unahang branch nito sa Binondo.
magpahanggang ngayon, nakakaubos daw sila ng hanggang 1,000 piraso ng manok araw-araw.